Tampok ngayong araw muli ang manunulat na si John McCaffery, ang may akda ng librong Tales of Padre Pio, the Friar of San Giovanni, at ang kanyang kaibigan na si Gino Gisleri, na nagdala sa kanya upang makilala si Cleonice Morcalde, isang tapat na alagad ni Padre Pio. Siya'y kinilala bilang makalangit na anak ni Padre Pio. Mayroong larawang ipininta ni Padre Pio si Cleonice na pinanatili niya sa dingding ng kanyang bahay. Ang pagpipinta ay kakaiba sa pagsasalarawan kay Padre Pio na may korona ng tinik sa kanyang ulo at may interesanteng istorya sa likod nito. Yan ang alamin ninyo sa ating pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok. May mga kababaihan na ang buhay ng dedikasyon at sakripisyo ay sinasalamin si Padre Pio. Ang ganyang halimbawa ay si Signorina Cleonice Morcalde. Ang apelyido ni Signorina Morcalde ay napag-alaman lamang ng autor na si John McCaffery sa pagkakataong isasalaysay ko sa inyo ngayong araw. Sa paglipas ng mga taon, nakilala niya lamang siya dahil kilala siya ng lahat sa maliit na mundong iyon bilang Cleonice. Isa siya sa mga sinaunang alagad ni Padre Pio, isang tahimik ngunit masigla at masugid na nagtutulak ng mabubuting gawa at isang haligi ng sentido komun. Minsan ay tinukoy siya ng banal na praile ayon kay Gino Gisleri bilang ang aking makalangit na anak na babae. At si Gino ang unang nagpakilala kay John McCaffery sa kanya. Ang kanyang bahay ay kasing ayos at linis tulad ng pagkatao niya na may matahimik na kahinhinan na bumabalot dito. Ngunit dinala ni Gino si John McCaffery doon hindi lamang para makilala siya sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang tahanan, kundi para makita ang isang kakaibang bagay. Pagkatapos ng paunang magalang na pag-uusap sa kanyang nakaugalian na pagkaprangka ay bigla siyang nagsalita. O ngayon, Cleonice, ipakita mo sa kanya ang larawan. Saglit na nag-alinlangan si Cleonice, pagkatapos ay dinala niya si John McCaffery sa isang larawan na nakasabit sa dingding na may tabing ng isang uri ng belo. Itinaas niya ang belo at nakita ang isang pinakapansing-pansing larawan ng ulo at balikat ni Padre Pio. Ang mukha ay may dugo at nagdurusa at sa kanyang ulo ay isang koronang tinik. Gayunpaman, kakaiba ito. Ang mga tinik ay hindi pabilog ang hugis gaya ng laging inilalarawan sa ulo ng ating Panginoon. Ang korona ay isang magaspang na bunto ng tinik na idiniin sa tuktok ng ulo. At iyon, kung isiisipin natin, ay eksakto kung paano nga ba ito nangyari. May kwento ang larawan. Nagsimula ito sa isang madasaling dalagang babae na ikakasal sa isang kabataang nawala na ng pananampalataya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring magpatuloy sa kasal maliban kung magbabalik siya sa simbahan. Napag-usapan at pinagtalunan nila ng walang kinahihitnatnan nito at sa bandang huli sa kanyang mungkahi, bagaman ganap na mapangutya, pumayag ang binata na sumama sa kanya sa San Giovanni Rotondo. Sa kanilang unang umaga ay magkasama silang pumunta sa napakaagang misa doon at habang tumatagal ang dalaga ay namangha nang ang kanyang kasintahang binata ay nakatitig sa altar. Namumutla at malinaw na nabigla. Nangyayari ba ito araw-araw? Bulong dito sa kanya. Oo, sagot niya na nagtataka. Walang alam sa kahalagahan ng kanyang pagtatanong. Paglabas lang nila ng simbahan ay ipinaliwanag sa kanya ang reaksyon nito. Nakita niya ang isang masa ng mga tinik sa ulo ni Padre Pio at ang dugong umaagos sa kanyang mukha. At natural na inakala niya na nakita rin ito ng iba sa loob ng simbahan.
Hindi lang nagulat ang dalaga, ngunit nabagabag din. Naisip niya na baka siya ay nagkakamali lamang sa ilang kadahilanan na hindi niya maintindihan o na siya ay naging biktima ng isang uri ng ilusyon na bunga ng bugso ng damdamin. Gayunpaman, nang matapos siyang mangumpisal ay kinausap niya si Padre Pio at tinanong kung talaga bang nakakita ng kanyang nobyo ang kanyang isinalaysay sa kanya. Kinumpirma ito ni Padre Pio sa kanya na mayroon ngang ganoong pangitain. At ito naman ay sapat na ebidensya para sa sino man sa atin na kasama ng lantad na stigmata ng 5 sugat ni Padre Pio, ang kanyang katawan ay nagdala ng nakatagong stigmata at pagdurusa ng mga panghagupit at pagputong sa kanyang ulo ng korona ng tinik. Nahimasmasan ang binata sa kanyang kawalan ng pananampalataya at nagbagong loob. Ang kwento ng kanyang pagbabalik loob ay ipinagbigay alam sa isang babaeng pintor na Polones na nananatili sa San Giovanni ng ilang panahon. At ang kamangha-manghang larawan na may malinaw na pananaw sa kung ano ang korona ng mga tinik ay maliwanag na naging resulta nito. Ang tabing o belo ay inilagay sa ibabaw ng larawan upang ang sinumang hindi nakakaalam ng kwento sa likod nito ay di mag-iisip na ito ay isang mapangahas na pagpapalit ng ulo ni Padre Pio kay Kristo nang walang anumang dahilan at kaukulang pahintulot. At yan po ang maikling istorya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw at sana ay naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagbibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po ay para sa inyo, no? Para sa inyong mga intensyon. Ang misa pong ito bilang paglilinaw ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay via direct deposit po sa aming BDO account. Maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer gamit ang GCash. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga kadagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At doon makikita po ninyo na meron pong icon ng Messenger. Maaari din po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Messenger. At meron pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipadrepio@gmail.com. At dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At syempre, taos puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ng inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.